Kasabay ng umiinit na girian sa West Philippine Sea ang siya namang panlalamig sa relasyon at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito raw ang rason kaya naantala ngayon ang ilang malalaking infrastructure projects ng bansa. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi lang sa gitna ng dagat ramdam ang mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Dahil ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, nakakaapekto na rin sa usapin ng ekonomiya. Sa isang sulat para kay Chinese Ambassador Wang Xilian, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na hindi na itutuloy ng Pilipinas ang paghingi ng Official Development Assistance o ODA para pondohan ang Tagum-Davao-Digos segment. Ito ang Phase 1 ng Mindanao Railway Project. Isa ito sa mga proyektong isinusulong ng dating Administrasyong Duterte. Pero nabalahaw dahil hindi natuloy ang ipinangakong loan ng China. Noong 2022, itinuloy ng Administrasyong Marcos Jr. ang negosasyon sa loan. Ayon sa source ng News 5, mismong senior economic official na ng China ang nagsabi sa isang transport official ng Pilipinas na apektado ng issue sa West Philippine Sea ang pag-usad ng loan. Bagay na hindi naman direktang kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Pero aminado siyang tila nawawala na raw talaga ng interes ang China na pondohan ng infrastructure projects sa bansa. Pero sir, parang nag-win ng interest nila sa projects dito sa atin. Parang ganon ang lumalabas, no? Bukod sa Mindanao Railway Project, binigyan na rin ng ultimatum ng DOTR ang China Export-Import Bank para sumagot kung mapopondohan nito ang PNR South Long Haul. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ng panig ng Chinese Embassy tungkol dito. Pero kung umatras naman daw ulit ang China, desidido pa rin ng DOTR na ituloy ang mga proyekto. We're working with some other possible funders, no, to support not only Mindanao Railway but also the Bicol South Long Haul. Kabilang sa posibleng pagkunan daw ng pondo ang mismong national budget para sa pagbili ng mga right-of-way. Pwede rin daw ilong sa Asian Development Bank ang pambili sa mga tren, habang plano ng ialok sa private sector ang pagtatayo naman sa mga riles, estasyon at train depot. Bukod dyan, suportado rin daw ng Japan ang pinaplanong 30-year Rail Master Plan ng DOTR. Kasama sa posible nilang pondohan ang planong MRT Line 4 mula Ortigas hanggang Taytay Rizal, LRT2 Extension Project papuntang Rizal, at ang planong MRT Line 11 mula EDSA Balintawak hanggang San Jose del Monte, Bulacan. JICA has committed to extend more support, no, for the railway projects that we will implement in the country. No? We even signed an agreement for JICA to help us develop a 30-year railway master plan for the Greater Capital Region. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.